pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Gawa 27, 22 hanggang 26. Sinabi ni Pablo, "Ngayon ay ipinapakiusap ko sa inyo na inyong lakasan ang inyong loob, sapagkat walang buhay na mapapahamak sa inyo, kundi ang barko lamang. Sapagkat sa gabing ito ay tumayo sa tabi ko ang isang anghel ng Diyos na nagmamay-ari sa akin, at siya ko namang pinaglilingkuran na nagsasabi, 'Huwag kang matakot, Pablo, kailangan mong humarap kay Cesar. At tunay na ipinagkaloob ng Diyos ang kaligtasan sa lahat ng kasama mo sa paglalayag. Kaya mga Ginoo, lakasan ninyo ang inyong loob, sapagkat ako'y sumasampalataya sa Diyos na mangyayari ito ayon sa sinabi sa akin. Subalit tayo'y kailangang mapadpad sa isang pulo. Ang pananampalataya. Ang Diyos ay katotohanan. Sinabi ni Jesus, "Ako ang katotohanan." Ang Espiritu Santo ay Espiritu ng katotohanan. Kapag may sinabi ang Diyos, ito ay totoo. Kapag sinabi niya na may gagawin siya, ito ay kanyang gagawin. Kapag sinabi niya na may mangyayari, ito ay mangyayari. Kaya't napakahalaga na tanggapin natin ang salita ng Diyos sa ating puso. Ito ang lumilikha ng ating pananampalataya sa Diyos. Ang pananampalatayang ito ang tumitiyak sa atin na mangyayari ang ating inaasahan sa Diyos. Ito ay mapapanindigan natin kahit hindi pa natin nakikita, dahil ito ay totoo, dahil sinabi ng Diyos ng katotohanan. Awit 118, 6 hanggang 9. Tumawag ako sa Panginoon mula sa aking pagkabalisa. Sinagot ako ng Panginoon at inilagay ako sa maluwag na dako. Ang Panginoon ay para sa akin, hindi ako matatakot. Anong magagawa ng tao sa akin? Ang Panginoon ay kakampi ko, kasama ng mga tumutulong sa akin. Ako'y titinging may pagtatagumpay sa mga napopuot sa akin. Higit na mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa magtiwala sa tao. Higit na mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa magtiwala sa mga pinuno. Magtiwala sa Diyos. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Huwag kang magpakapanta sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at sa kasamaan ay lumayo ka. Ito'y magiging kagalingan sa laman mo at kaginhawahan sa iyong mga buto. Upang buong pusong magtiwala sa Panginoon, tanggapin ang kanyang salita sa puso. Ang pusong puspos ng salita ng Diyos ay tanging sa Diyos nagtitiwala, hindi sa sarili o sa tao. Pinapangyayari ng Diyos ang kanyang salita na nasa puso ng nagtitiwala sa Kanya. Roma 4:18 hanggang 21. Umaasa kahit wala ng pag-asa, siya'y sumampalataya na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi, magiging napakarami ang iyong binhi. Hindi siya nanghina sa pananampalataya. Itinuring niya ang sariling katawan tulad sa patay na, sapagkat siya'y may mga 100 taon na noon, at ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah. Gayunman, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di paniniwala, kundi pinalakas siya ng pananampalataya habang niluluwalhati niya ang Diyos at lubos na naniwala na kayang gawin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Niluwalhati ang Diyos.
Alam ni Abraham na siya ay hindi na posibleng magkaanak dahil siya ay may 100 taon na at si Sarah na 70 taon na ay baong. Ngunit alam din ni Abraham na sinabi ng Diyos sa kanya na siya ay magiging ama ng maraming bansa at magiging napakarami ng kanyang binhi. Ang Diyos at ang kanyang sinabi ang pinanaligan ni Abraham. Hindi niya pinag-alinlanganan kundi lubos na pinaniwalaan ang pangako ng Diyos. Kahit hindi pa niya nakita ang katuparan ng pangako, ay niluwalhati na niya ang Diyos at pinalakas siya ng kanyang pananampalataya hanggang maging anak nila ni Sarah si Isaac. Lucas 1:34 hanggang 38. Sinabi ni Maria sa anghel, "Paanong mangyayari ito samantalang ako'y wala pang nakikilalang lalaki?" At sumagot ang anghel sa kanya, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililimang ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos. Si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglihiri ng isang anak na lalaki, bagamat siya'y matanda na. Ito ang ika-6 na buwan niya na dati tinatawag na baog. Sapagkat sa Diyos ay walang salitang hindi mangyayari." At sinabi ni Maria, "Narito ako na alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita." Manampalataya sa salita. Ang pananampalataya sa Diyos ay pananampalataya sa kanyang salita. Sa Diyos ay walang salitang hindi mangyayari. Ang salitang ito ay pumaloob sa puso ni Maria. Sumampalataya siya na gagawin ng Diyos ang salita niya. Kaya't sinabi ni Maria, "Narito ako na alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita." At ipinaglihi ni Maria si Jesus. Nang dalawin niya sa Elizabeth ay sinabi dito sa kanya, "Mapalad ka na sumampalataya na matutupad ang mga bagay na sinabi sa iyo ng Panginoon." Bigyang lugod ang Diyos. Ibigay natin ang ating puso sa Diyos. Ito ay kanyang sisidlan at pupunuin ng kanyang salita. Lilikhain niya sa ating puso ang pananampalataya na titiyak sa atin na mangyayari ang inaasahan natin sa Kanya. Gaya ni Abraham, ito ay ating mapaninindigan kahit hindi pa natin nakikita. Ito ang pananampalataya sa Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa masikap na humahanap sa Kanya. Ito ang pananampalatayang bigay ng Diyos na ipamumuhay natin sa bawat saglit ng ating buhay. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, "Malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain.
Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.